Magandang umaga o magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Dahil binastos nila umano ang ating Pangulong Noynoy Aquino, tinanggala ng akreditasyon sa pagkocover ng APEC Summit sa Bali, Indonesia ang ilang mamamahayag ng Hong Kong. Pasigaw at paulit-ulit daw na tinanong ang ating Pangulo ng mga mamamahayag ng Hong Kong kaugnay sa madugong tinatawag na Manila Bus Hostage Crisis. Kung inyong matatandaan, ilang turistang taga Hong Kong ang namatay sa naturang pangyayari. Pero umaalma ang grupo ng mga mamamahayag ng Hong Kong. Nanindigan naman ang mga nangangasiwa ng APEC Summit na sobrang naging agresibo ang mga reporter ng Hong Kong. Umabot na raw sa puntong may tuturing ng banta sa seguridad ng ating Pangulo ang kanilang ginawa. Mula sa Bali sa Indonesia, nakatutok live po ito si Jam Sisante. Jam. Mike, nakipagpulong si Pangulong Noynoy Aquino sa mga negosyante ngayong araw sa pag-asang makakakuha ng mga investment para sa Pilipinas. Pero bahagyang nabahira ng kontrobersya ang pagpunta dito ni Pangulong Aquino matapos paalisin ng APEC Security ang ilang Hong Kong journalist na pasigaw daw na nagtanong sa kanya. Bago pumasok si Pangulong Noynoy Aquino sa forum kahapon ukol sa inclusive growth kung saan isa siya sa mga nagtalumpati, sinubukan ng ilang mamamahayag mula Hong Kong na tanungin siya ukol sa 2010 Manila bus siege kung saan 8 taga Hong Kong na turista ang namatay. Kabilang sa kanilang tinanong kung makikipagpulong ba si Aquino kay Hong Kong Chief Executive Leung Chun-ying at kung hihingi ba ng tawad si Pangulong Aquino para sa insidente. Pero para sa Indonesian Security sa APEC CEO Summit, masyadong agresibo at pasigaw ang pagtatanong ng mga mamamahayag, kaya pinaalis sila at kinumpiska ang kanilang ID para sa summit. Hindi rin ikinatuwa ng Malacanang ang nangyari. As a former journalist, I know what it's like to aggressively question a subject. The behavior of those reporters crossed the line from mere questioning to heckling, and was even construed by Indonesian security personnel assigned to the president as a potential physical threat to him. So they took what they believed was appropriate action. Kinondena ng Hong Kong Journalists Association ang pagbawi ng accreditation ng mga mamamahayag mula sa Radio Television Hong Kong, Commercial Radio at Now TV. Sa isang pahayag, sinabi ng chairperson ng asosasyon na trabaho ng media ang magtanong ukol sa mga isyung may kinalaman sa publiko. Patuloy pa rin daw ang pagkabahala ng mga taga Hong Kong sa hostage crisis na anilay hindi pa nasasagot ng maayos ng gobyerno ng Pilipinas. Para sa Hong Kong Journalists Association, pag-apak daw sa press freedom ang nangyaring pagbabawal sa media na magtanong. Sabi ng palasyo, wala silang kinalaman sa desisyon ng APEC at Indonesian Security na tanggalan ng accreditation ng ilang Hong Kong journalists. Ayaw na ron ng palasyo na palakihin ang issue dahil nakatutok sila sa mga pangyayari sa APEC CEO Summit na makakatulong makaakit ng investor sa bansa. Kanina nga, dumalo si Pangulong Aquino sa APEC Business Advisory Council meeting kung saan ibinida niya ang gumagandang ekonomiya ng bansa. Kasama niya si Foreign Affairs Secretary Albert De La Rosario at si Trade Secretary Gregory Domingo. The President is showing the best side of the Philippines in an effort to attract more investments to come into the Philippines. As we said before, the mission here to a large part is to continue to attract more investors to the country so that they can create jobs. Mike, bukas ay dadalo si Pangulong Aquino sa dialogo kasama ang APEC leaders tungkol sa sustainable development. Pagkatapos noon, sa hapon naman, ay lilipad na siya papuntang Brunei para naman dumalo sa ASEAN Summit. Mike? Maraming salamat, Jam Sisante, live mula sa Bali, Indonesia. Matapos